Kanya. Itaas ang kamay at umawit sa bawat araw na dumaraan. Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong maipapantay. Oh Diyos, wala sa iyong maipapantay. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at umawit, yes! Sa bawat araw na dumaraan. Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Sama-sama po tayo! Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Oh Jesus, Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong maipapantay. O naririto po kami, Panginoon, upang magpasalamat sa lahat ng ginawa mo, O Diyos. Woo! Sama-sama po tayo. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat po! Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat po! Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat po sa iyong ginawa. Salamat po, Panginoon! Woo! Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Oh, salamat po, Diyos. Sa oras ng kagipitan at walang nakikitang kinabukasan, tanging sa'yo lamang aasa at magtitiwala. Sa oras ng kagipitan, sa oras ng kagipitan at walang nakikitang kinabukasan, tanging sa'yo lamang, Yahweh, asa't magtitiwala. Sa'yo iaalay
kagandahan mo ay pagmasdan. Ang pag-ibig mo sa'kin tugon, kailan may di pababayaan. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan. Ang pag-ibig mo sa'kin tugon, kailan may di pababayaan. Sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim. Sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, na masumpungan ka sa dakong lihim. Oh, Diyos, Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko. Di nagbabago pangako mo, salita mo'y panghahawakan. Sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim. Sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, na masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim. Sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, na masumpungan ka sa dakong lihim. Oh, Diyos, pinupuri ka namin, Lord. Thank you, Jesus. Sama-sama po natin sabihin sa Lord. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo'y magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri
Diyos, dakila ka. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Oh, purihin ka! Sige mo! Sige mo, let's worship Him! Oh, we praise Your name! Ikaw ay dakila! Ikaw ay karapat-dapat sambahin, Yahweh! Be glorified! Be magnified! Be exalted! Oh, thank you, Jesus! Itataas ang ngalan mo. Woo! Oh, church! Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Yahweh. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Minsan pa, itataas ang ngalan mo, Yahweh. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Yes, God! Yes, God! Hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Inawit po natin kanina, ang Diyos ay tunay na dakila. Kaya po, isa pong pagpapasalamat natin dahil tayo po ay nagkasama-sama para magbigay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Bago po tayo magsimula, mga kapatid, pwede po ba kayong tumayo? Bagamat kanina pa kayo nakatayo. Hallelujah. Hawakan ang inyong mga Biblia, cellphone man o sariling Biblia, at buksan ang inyong mga Biblia muli sa Isaiah chapter 61. Ito po ay deklarasyon ng salita ng Diyos sa ating buhay, sa ating iglesia. Tayo po ay magdedeklara mula Isaiah chapter 61
at sa mga sumusunod na mga talata. Basahin po natin. Ang Espiritu ng makapangyarihang Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako na mangaral ng magandang balita sa mga dukha. Sinugo niya ako para aliwin ang mga sugatang puso at para ipahayag sa mga bihag at mga bilanggo na sila'y malaya na. Sinugo rin niya ako para ipahayag na ngayon na ang panahon na ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan at parurusahan ng kanilang mga kaaway. Sinugo rin niya ako para aliwin ang mga nalulungkot sa Sayon, nang sa ganoon, sa halip na maglagay sila ng abo sa kanilang ulo bilang tanda ng pagdadalamhati, maglalagay sila ng langis o ng koronang bulaklak sa kanilang ulo bilang tanda ng kaligayahan. Sila'y magiging parang matibay na puno na itinanim ng Panginoon. Kikilalanin silang mga taong matuwid sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Muli nilang itatayo ang mga lugar na gumuho noong unang panahon at aayusin ang mga lungsod na nawasak noon. Muli nilang bubuhayin ang mga ito kahit na napakatagal na nitong gumuho. Mga mamamayan ng Diyos, maglilingkod sa inyo ang mga dayuhan, aalagaan nila ang inyong mga hayop at magtatrabaho sila sa inyong mga bukid at mga ubasan. Tatawagin kayong mga pari ng Panginoon, mga lingkod ng ating Diyos. Makikinabang kayo sa kayamanan ng mga bansa at magagalak kayo na ang mga ito'y naging inyo. Sa halip na kahihiyan, magiging doble ang inyong matatanggap na pagpapala sa inyong lupain at talagang masisiyahan kayo sa matatanggap ninyo. Magiging maligaya kayo magpakailanman. Sapagkat ako ang Panginoon ay nagnanais ng katarungan. Galit ako sa mga magnanakaw at sa iba pang kasamaan. Sa aking katapatan, gagantimpalaan ko ang aking mga mamamayan at gagawa ko ng walang hanggang kasunduan sa kanila. Ang lahi nila'y magiging tanyag sa mga bansa. Ang lahat na makakakita sa kanila ay magsasabing, sila'y mga taong pinagpala ng Panginoon. Nalulugod ako sa Panginoon kong Diyos dahil para niya akong binihisan ng kaligtasan at tagumpay. Para akong lalaking ikakasal na may suot na katulad ng magarang damit ng pari o babae sa kasal na may mga alahas. Sapagkat kung papaano, sabay-sabay tayo mga kapatid, verse 11, sapagkat kung papaanong tiyak na sa lupa tumutubo ang mga binhi, ang tagumpay at katuwiran naman ay tiyak na manggagaling makapangyarihang Panginoon at pupurihin siya ng mga bansa. Purihin ng Panginoon, napakabuti ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, tunay kang dakila. Tunay kang nararapat na papurihan, sambahin, luwalhatiin, Panginoon, sa umagang ito. Napakabuti mo, O Diyos. Ang aming mga deklarasyong tinanggap mula sa iyo ay aming inaangkin ng may kapakumbabaan, may pasasalamat, may pagkilala na ikaw ang aming Diyos. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Ang hayaan niyong kami ay manabik, hayaan niyong kami ay mauhaw sa inyong mga salita, sa iyong presensya na nasa aming kalagitnaan. Thank you, dear Holy Spirit, because you are with us. Kasama namin kayo ngayon sa aming kalagitnaan. And we thank you, Lord, dahil alam namin, ikaw ang magtuturo sa amin. Ikaw ang magpapahayag sa amin. Ikaw ang magpaparinig sa amin ng iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang ihipo sa iyong mga anak na sugatan, may karamdaman, may dinadaan ng mga pagsubok. Ikaw ang magpapalakas.
Ikaw magpapatibay ng kanilang pagtitiwala, ng kanilang pananampalataya, at ng kanilang pagsunod sa iyo, Panginoon. Ikaw ang maging dakila naming pastor sa umagang ito, sa aming buhay, hindi lang sa araw ng linggo, kundi sa bawat oras, minuto, araw, buwan at taon ng aming mga buhay. Maraming salamat, Lord. Bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng kaalaman, kaunawaan sa iyong mga salita. Kami po ay nagsusurrender ng aming mga buhay at alam namin, Panginoon, wala kaming pwedeng ilihim sa iyo. Alam namin, Panginoon, Ikaw, O Diyos, ang nakakakita ng aming mga buhay. Kaya, Lord, sa iyo namin binibigay at aming isinusuko ang aming mga sarili. At Lord, patuloy naming hinihingi ang tunay na pagpapatawad sa lahat ng aming mga kamalian. At patuloy, Lord, na Ikaw maglinis ng iyong banal na dugo at magpatawad sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Excited kami sa iyong presensya, Panginoon. Excited kami sa yaman ng iyong mga salita. Excited kami sa gagawin mo sa amin ngayong araw at sa mga susunod na araw sa susunod na linggong daraan. Muli, Panginoon, sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung makakaupo na. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Okay. Tuloy-tuloy po tayo sa ating series patungkol po sa Genesis 33, Living Out Our New Identity in Christ. So, how can we live out our new identity in Christ? Paano ba tayo mamumuhay sa bagong pagkatao na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin? Una po, pinag-aralan natin, to live out our new identity, kinakailangan maging maingat tayo sa ating mga spiritual na kahinaan. Okay? So, sumunod po, para makapamuhay tayo sa bagong pagkatao na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, kailangan trabahuhin po natin na mamuhay ng may kapayapaan sa iba. Dahil ang relasyon po natin sa Panginoon ay makikita kung paano natin itrato ang ating relasyon sa iba. Amen. Ulitin ko po, kung gaano mo kamahal ang Diyos, dapat yun ay nakikita sa pagtrato mo sa iyong kapwa. Ganun po kalalim yung relasyon mo sa Lord, nagre-reflect po yan. Ano ba sa Tagalog ng reflect? Na sumasalamin at nakikita sa buhay natin sa pagtrato natin sa ibang tao. Amen? So yung katabi mo, kung paano mong nginitian yan, ganyan din ang pagngiti mo kanina sa Panginoon. Amen. Paggising mo. Amen. Nakasimangot po ba yan? Ganyan din simangot ang ginawa mo kay Lord kanina umaga. Amen. Amen. So tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, God bless you, kapatid. Hallelujah. Yeah. Kasi mahirap pong sabihin na mabuti ang Diyos kung hindi mo naranasan ang kanyang kabutihan. Tama po? Kasi hindi mo masasabing, God is good all the time. Eh wala naman naranasan all the time, God is good. Mahirap. Amen? So ngayon po, pag-aaralan natin yung bago nating bahagi. No? Ano pa matututunan natin? Paano makapamuhay ng bagong pagkatao sa pamagitan ng binigay ni Lord sa atin, Kristo. Pangatlo, to live out our new identity, we must put our confidence in God's grace and not human strength. Sabi sa Tagalog, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon sa atin, para maisapamuhay natin yung bagong pagkatao, ano sabi po? Kinakailangan nating ibigay ang ating kumpiyansa, pagtitiwala,
pagkilala sa biyaya ng Diyos at hindi po sa ating sariling kalakasan. Marami po sa atin ay bagamat inaamin natin na lahat ng meron tayo ay biyaya ng Panginoon nagmula. Pero kadalasan, ang umiiral po sa atin yung sarili nating lakas. Kaya minsan, nane-neglect o nababaliwala natin ang Diyos sa tuwing parang ang tingin natin sa Panginoon ay genie in the bottle na kapag nag-request ka, gusto mo instant, matatanggap mo. Nalimutan natin na ang Diyos pala ay hindi genie. Siya pala ay hindi po ibig sabihin na kapag humiling ka ay mamaya ibibigay na. Ang Diyos ang nakakaalam ng perfect timing ng lahat ng bagay sa mundo. Kaya nga madalas, inuunahan natin ang Diyos sa halip na tayo ay kumapit sa Diyos. Kasi nga po, ang kumpiyansa natin, ang tiwala natin, ay wala sa ating Panginoon, kundi nasa ating sariling lakas. Amen? So titingnan po natin anong matututunan natin sa Genesis 33 verses 5 to 11 sa buhay ng lingkod na itong si Jacob. Tatandaan po natin, may bago ng pangalan si Jacob. Ang pangalan niya ngayon ay Israel. Pero tinuturuan siya ng Panginoon na kinakailangang mabuhay siya hindi sa pangalang Jacob, kundi sa bagong pangalang ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Ang pangalan ay Israel. So sa puntong ito, mga kapatid, yung buhay na Jacob noong araw, lahat ng kanyang ginagawa ay galing sa kanyang sariling lakas. Yung buhay sa pangalang Israel ay nabubuhay dahil sa biyaya ng Panginoon. So yun po yung kaibahan ng namumuhay sa lumang pagkatao at namumuhay sa bagong pagkatao. Nung tayo po ay nakakilala kay Kristo, isa po sa pinapaalala sa atin ng Diyos na ang buhay natin ay pansamantala lang. Amen. At kung mabubuhay ka ngayong araw, ay isang biyaya ng Diyos na tayo po ay nagising pa sa araw na ito. Amen. Parang hindi kayo kumbinsido. Yung gumising ka na ang pinoproblema mo lang ay kung gaano kalamig ang tubig na nahihirapan kang maligo. Pero hindi mo na-appreciate yung ikaw ay humihinga pa, yung ikaw ay malakas pa rin, yung ikaw ay wala sa banig ng karamdaman, na ikaw ay kumain higit pa sa 3 beses isang araw, ay pinagpala ka ng Panginoon. Kaya maraming bagay na dapat at pwedeng ipagpasalamat dahil alam nating lahat ng meron tayo ngayon ay dahil sa biyaya. Amen. Kaya yung awit natin, yung ating national anthem, ay, hallelujah. Biyaya mo lamang kami nabubuhay. At ang iglesia pong ito, kung babalik-balik na rin man, aalisin ang lahat, ang makikita po dito ay biyaya. Wala po ditong sariling lakas, wala po ditong sariling karunungan, lahat po ito ay dahil sa biyaya. Sabi mo sa katabi mo, hindi piyaya, biyaya. Biyaya ng Panginoon. Diba? So, purihin ang Diyos. Kaya marami kang ipagpapasalamat kung alam mo na lahat ng meron tayo ay galing lang din sa Panginoon. Amen. Wala tayong pwedeng ipangako, wala tayong pwedeng ipagmalaki dahil lahat ng bagay ay galing sa Panginoon. Amen? So tuloy po natin. Basahin natin yung chapter 33, verses 5 to 11. Verse 5. Nagkita na po si Esau at si Jacob. Okay? So sa kanilang unang pagkikita, syempre wala naman siyang idea kung sino yung mga kasama. Wala na siyang pagkaalala. Ang huli nilang pagkakaalala sa isa't isa, magkaaway sila. Tama po? Nag-aagawan sila sa basbas, sa blessing. So, syempre, dahil sa blessing, nagkahiwalay. At dahil sa blessing,
muntikan pa magkapatayan. So nakikita niyo po kung gaano ang kaaway sirain ang relasyon ng tao. Hindi lang ng tao, kundi kahit na magkadugo. Hindi na magkadugo, kahit pa magkaparehas kayong mananampalataya. Ang goal ni Satan, to kill, to steal, and to destroy. Sa Tagalog, magnakaw, pumatay, at mangwasak. Kaya kung napapansin niyo po, hindi sa Lord yung mga relasyong sinira. Walang ganun sa prinsipyo ng Diyos. Dahil ang Diyos tagapagbuo ng relasyon, hindi tagasira. Tama po? So pag sinabi mong inalaw ng Diyos na masira tayo, hindi po. Dahil hindi plano ng Diyos na mangsira, mangwasak, pumatay. Ang plano ng Diyos, mabuhay ka, ano sabi? Nang ganap at kasiyasiya. Yung buhay na masisiyahan ka, yung buhay na ganap, ibig sabihin, yung nakakasunod ka sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang kalooban. Yun po yung plano ng Diyos. Ano pa sabi ng Lord? Alam niya ang pinakamabuting plano para sa iyo. Jeremiah 29:11. Ibig sabihin, sabi ng Lord, ang plano ko sa iyo, hindi para sirain ka. Hindi para pahirapan ka, kundi bigyan ka ng magandang kinabukasan. A better future. Ang concern ni Lord, hindi lang pang ngayong araw. Concern ni Lord sa mga susunod pang mga araw. Parang ayaw niyo po nun, Concern ni Lord, hindi lang ngayong araw. Concern pa ni Lord yung mga darating pang araw. Amen. Kaya ang anong gagawin natin? Magpasalamat dahil sa biyaya. So ito na po, nagkita na sila. Nang magkita o makita ni Esau yung mga babae, sipin niyo po, nakita niya agad yung mga babae. O, tingnan niyo po, nakita niya yung mga babae, mga asawa ni Jacob. Mga, Leah, Raquel, Silpa, Bilha, 4 sa buhay ni Jacob. Pero sino ang lovey-doves niyang original? Si Raquel. Okay. Nang makita ni Esau ang mga babae, di ba naalala niyo po, ang ginawa ni Jacob, pinag-grupo-grupo niya per nanay ang kanyang mga anak. Yung sa 2 alipin na naging asawa ko, lahat ng anak nyo, mauna kayo. Dalhin nyo mga anak nyo. O Leah, dala ang anak. Raquel, dala ang anak. So nang makita ni Esau yung mga babae at mga bata, tinanong niya si Jacob, sino ang mga kasama mong iyan? Okay? Sumagot si Jacob, ang sabi ni Jacob, sila ang aking mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos dahil sa kanyang awa. Napansin niyo po, hindi sinama sila ang aking mga asawa. Tama po? Kasi pagpipili ka ng asawa, di ba? Kung gusto mong marami, ikaw ang nagpupipili . Pero yung anak, hindi mo pwedeng bilangin . Dahil Diyos ang nagkakaloob nun. Pwede kang bigyan ng, katulad ni Pastor Edel, nag-birthday, nanguhula daw pang ilan siya sa mga anak. Walang nakatama. Kasi 16 silang magkakapatid. Hallelujah. Samantalang, yung iba, isa lang, hindi na mapagkalooban ng pangalawa, o minsan wala pa, siya 16. Sabi ko, may nakabit na ng record sa nanay mo. Kasi na pastora, siyam . Yung pa kayang, meron pa 16? Amusta kaya ang matres at bahay bata nung nanay? 13 naman. Di ba? Pero yung pang-ilang ka? Pang-15. Ha? Kasi inyo 12. 12 tribes of Israel naman yun. Pero sasabihin natin, pansinin niyo po,
yung term ni Jacob. Sila ang aking mga anak. Dahil alam natin ang mga anak ay regalo ng Diyos sa atin. Bigayan ng Diyos. Hindi lahat na pagkakalooban, pero binigyan ka ng anak, hindi para konsumihin ka. Hindi para pabigatin ang damdamin mo, kundi yan ay regalo ng Diyos sa atin. Kaya po, pag tayo po ay pinagkalooban na ng Diyos ng ating bagong bahay-sambahan, ang akin pong dalangin ay tayo mismo ang magbitbit sa mga regalo ng Diyos. Itabi niyo po sa inyong mga tabi ang inyong mga anak. Hindi po ninyo palalabasin sa labas yung inyong mga anak. Dahil alam niyo po, dito po, wala na tayong Sunday school. Alam niyo po kung bakit? Kailangan katabi mo yung anak mo para maintindihan niya yung sinasabi ng salita ng Diyos. At ikaw ang magsasabi sa kanya, tingnan mo anak, ito yon anak. O, sinasabi ko na sa iyo eh. Kaya mahirap pong kalbitin kapag wala ka namang kinakalbit eh. Tama po. Dahil minsan may mga bagay na hindi mo masabi sa anak mo na si Lord mismo ang dumidirekta sa kanya. So make sure kapag tayo po'y papasok sa bahay-sambahan, bitbitin ang anak, itabi ang anak, itali ang anak sa inyong tabi para maintindihan niya na mahalaga ang pagsamba. Sumasamba tayo, hindi tayo naglalaro. Amen. Okay. Tingnan niyo po ha. Ibinigay sa akin ng Diyos ang mga anak na ito. At during that time, 12 po ang anak. Okay lang yan, kapatid na Grace. Ganyan talaga. So, ibig sabihin mga kapatid, 12 pa yung anak niya, wala pa dyan si Benjamin. So, sa puntong ito, yung mga anak na ito, ibinigay. Tingnan niyo po ha, sila ang aking mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Ibinigay ng Diyos sa kanya mga anak, ibig sabihin, hindi galing sa kanya. Galing sa Diyos. At dahil saan? Sa kanyang awa, biyaya, awa at habag. Mercy and grace, ipinagkaloob. Sipin mo nga naman, kung di ba naman awa yan, 12. 13 pa nga. Biyaya talaga yan. Eh yung isa, biyaya rin yun. Pero kung titignan nyo mga kapatid, kung papansinin nyo yung mga salita niya, ibinigay yan sa akin ng Diyos dahil sa kanyang awa. Okay? Diretso po tayo. So, ang ginawa ni Esau, lumapit agad siya sa 2 alipin na babae. Tingnan niyo po, mukhang parehas pang magkapatid. Imbis na bata ang lapitan, babae agad ang inuna. 2 alipin na babae, sumunod, mga anak nila. Ang ginawa po ng kanyang mga anak at mga alipin babaeng ito at yung mga asawa niya, yumukod sila bilang paggalang sa kanya. 7 beses na pagyukod, sabi ng mga Bible scholars. Meaning, sabi po noon, nung araw, ay ang pagyukod ng 7 beses ay pagpapakita ng pagrespeto at paggalang sa hari. Sa hari po ha, hari. So yun po yung kanilang ginawa. Sumunod din si Leah at ang mga anak niya at yumukod. Okay? Una yung alipin, kasama ng anak. Sumunod si Leah. Okay? Pangalawa sa ranking, si Leah at ang mga anak niya, anong ginawa? Yumukod. At huling lumapit at yumukod ay si Jose at ang kanyang inang si Raquel. Verse 8. Ito po yung last Sunday, pinag-usapan natin. Sumunod, nagtanong si Esau. Pangalawang tanong. Ano ba ang ibig sabihin, Jacob, ng mga grupo ng hayop na nasalubong ko? Pagkarami. O, sabi niya, sinabi ni Jacob, regalo ko iyon sa iyo para tanggapin mo ako. Verse 9, pero sumagot si Esau, marami na ang mga ari-arian ko, kaya sa iyo na lang yon.
Gaya nga po ng pinag-usapan natin nung nakaraang linggo, isa sa mga sign, ano man tawag sa sign? Simbolo, palatandaan, na ikaw ay pinatawad na talaga ng taong nakaaway mo, ay tinatanggap niya na yung mga binibigay mo. Okay. Peace offering. Ayan, tama yan, peace offering. Pero, during Old Testament times, hindi talaga tumatanggap at hindi pwedeng tumanggap ng anumang regalo galing sa iyong naging kaaway. Hindi pwede. Big no-no yun sa kanila. Pero dahil sila ay magkapatid, pinakita dito sa awa ng Diyos, tinanggap ni Esau ang regalong ito. Kaya lang, pansinin niyo po, umiiral ang default setting. Naalala niyo po yung salitang yan? Ibig sabihin, yung dati mong ugali, dati mong pagkatao na bumabalik at binabalik-balikan mo sa iyong buhay. Sumagot si Esau, marami na ang ari-arian ko, kaya sa iyo na lang yon. Anong pakiramdam? Gusto mo makipag-ayos, nagbigay ka ng peace offering, tapos ang ginawa sa iyo, ayoko niyan, iyon na yan, di ko kailangan yan. Anong feeling? Sakit. Pumipiyok pa. Sakit. Ibig sabihin, masakit naman talaga na bakit ayaw niyang tanggapin? Bakit? Ibig sabihin, hindi pa kami okay. Pero katotohanan, umiiral dito kay Esau ang kanyang default setting. Galit ako sa kapatid ko. May ginawa sa akin ng kapatid ko. Magre-reflect yan. Magpa-flashback yan. Teka pala, ito pala yung ginawa sa akin ng kapatid kong yan. Bakit ko yan tatanggapin? Pero ano sabi niya? Nagpumilit si Jacob. Pinilit niya si Esau. Sige na, tanggapin mo na iyon. Kung totoong pinatawad mo na ako, tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo. So iba kasi yung pinagpilitan mo. Alam niyo po, kapag ang isang bagay nakipag-peace offering ka, pinilit mo kahit ayaw niya, anong feeling? Talagang gusto niyang maging maayos kami. Tama po? Pero kung halimbawa, ayaw mo yung regalo ko, di wag mo. Tama? Ayaw mo regalo ko, di wag mo. Pero kapag pinilit sa'yo, sige na, kaya ko nga niluto yan para sa'yo. Kaya ko nga inalagaan yan para sa'yo. Espesyal yan. Alam mo ba, hindi ko nilagyan ng lason yan. Kainin mo na. Tama po? So, syempre, nakakakaba naman. Galit na galit sa'yo, tapos bibigyan mo, nainis ka, tapos papadalang ka, pakakainin ka, nakakatakot din kung minsan. Pero kung alam mong pinilit na, sabi niya, walang lason niya, titikman ko pa. So, ibig sabihin mga kapatid, sa puntong ito, yung pagpupumilit ni Jacob na sila'y magkaayos, bihira po yan sa isang tao. Biyaya po yan ng Panginoon. Bakit po? Kung galit, ano mararamdaman mo kapag ayaw tanggapin? Siyempre, magagalit ka. Iiral na naman sa'yo yung pride. Ayaw mo, di wag. Bahala ka sa buhay mo. Ano naman yung sinabi mo, no? Ayaw mo? Ba't ako magpupumilit? Ano ko? Diba? Ano ang pakiramdam? Ganun po yung salita eh. Ano ko? Eng-eng? Binigay ko na? Tapos pipilit ko pa? Kung ayaw mo, wag mo. Tama po? Yan ang tawag sa atin yan, default setting. Okay? Tuloy po tayo. Kung totoong pinatawad mo na ako, tatanggapin mo ang mga regalo ko sa iyo. Sapagkat may dahilan. Bakit ako nagpupumilit? Kasi kung talagang pinatawad mo na ako, tanggapin mo to. Okay? Pero meron pang isang dahilan. Dahil lang makita ko ang mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na rin nakita
ang mukha ng Diyos. So sa puntong ito mga kapatid, dalawa po ang dahilan niya. Bati na tayo, patawarin mo na ako. Pangalawa, kasi nung makita ko yung mukha mo, nakita ko ang mukha ng Diyos sa iyo. Grabe. Ano nga naman ang sasabihin mo, ayaw mo makipag-ayos? Kung ganyan naman ang sasabihin sa iyo. Verse 11. Tanggapin mo na. O ilang beses po yan, ha? Napakadaming beses. Tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo. Dahil, sabay-sabay po natin basahin. Dahil, napakabuti ng Diyos kanino? Sa akin. Mabuti si Lord, kaya gusto kong ibahagi yun sa iyo. At nung makita ko yung mukha mo, parang nakita ko na si Lord. Kaya nga, tanggapin mo na. Dahil totoong napakabuti ng Diyos sa akin. At hindi, ano sabi? At hindi ako nagkulang sa mga pangangailangan ko. Pinilit ni Jacob si Esau. Ayun na naman. Pinilit na naman. Ni Jacob si Esau hanggang tanggapin na ni Esau ang mga regalo niya. Pag binalikan niyo po yung storyang yan, 2 beses ang klase ng pag-uusap nila. Di po ba? Pero sa lahat po ng kanilang pag-uusap, ang una pong mapapansin nyo dyan ay yung salitang kinikilala niya, tinatanggap niya, tanggapin mo na, ibig sabihin, nire-recognize mo talaga na nagkamali ka. Ano ba sa Tagalog nag-recognize? Kinikilala mo. Kasi ang tao, kapag kinilala niya na nagkamali siya, tatapatin mo yung tao na ako ang sorry na mali ako eh. Alam niyo po, mas masarap magpatawad kapag yung tao, alam mo, na umaamin sa pagkakamali. Ang hirap patawarin yung hindi naman ako nagkamali sa iyo ah. Pero bakit ako magsusorry? Sige na, magsusorry na ako kahit hindi naman ako ang may mali. Mahirap yun. Pero yung nagsusorry, na umaamin, kinikilala na siya'y nagkamali, okay magpatawad. Di ba? Ang dali mong sabihin, sige na, okay na tayo. Pero yung, sorry na nga eh. Naku, sa magkakapatid, ganyan. Sorry na nga eh. Tapos may sabay suntok. Sorry na nga eh. Ganun pa, may ganun pa. No? Sa magkakapatid, parang lagi yan. Ako po may 2 anak. So silang 2 lang ang nakikitaan ko niyan. Sa ibang mga bata, pag marami kayo, ganun din. Lahat naman ata. Pero kung titingnan mo mga kapatid, pero pag nag-sorry, sorry na kung nasaktan kita. Sorry na kung nagkamali ako. Sorry na kung may nasabi akong hindi maganda. Sorry na kasi ganito. Alam niyo po, ang bilis mong magsabi ng tinatanggap ko na ang iyong sorry. Amen. So sa puntong ito, kung mapapansin niyo po, hindi lang pagtanggap sa kamalian ni Jacob ang kanyang sinabi. Kung naalala niyo po yung kanyang mga binanggit, nagkaanak ako dahil sa awa ng Diyos. Nagkaroon ako ng mga hayop na niregalo sa iyo dahil ang Diyos ay, ano sabi? Napakabuti ng Diyos at hindi ako nagkulang sa lahat ng pangangailangan ko. Ang tawag po dyan, recognition to God. Ibig sabihin, kinikilala mo na lahat ng meron sa iyo ay galing sa napakabuti niyang Diyos. Amen. Amen? So alam niyo po mga kapatid, pag sinabing recognize, yan po yung unang salita na lagi mong dapat nakikita sa ating mga sarili. Knowing, learning, recognizing, yan po yun. Ibig sabihin, kapag nalalaman mo na ang mga bagay-bagay, o kinilala mo na, o kinikilala mo na, ibig sabihin, malalim po ang ibig sabihin yan sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, ganito.
Para malaman mo na marunong ka nang makarecognize ng kabutihan ng Diyos, una, alam mo na yung relasyon mo sa Kanya. Pansinin niyo po si Jacob. Nung una, walang recognition sa Diyos. Bakit? Manloloko si Jacob. Ano pa? Sinungaling si Jacob. Gagawa si Jacob ng sarili niyang diskarte kahit wala ang Diyos. Pero ngayong na-enkwentro niya si Lord, meron na siyang personal knowledge kay God. Meron na siyang personal encounter kay Lord. Meron na siyang personal na pagkakilala sa Diyos. Kaya lahat ngayon ng bagay na kanyang pinagdaanan, alam niya nang si Lord ang gumawa. Parang hindi niyo po kayo naiintindihan. Noong araw, si Jacob walang enkwentro sa Diyos. Kilala niya lang si Lord, pero wala siyang personal na enkwentro sa Diyos. Parang ganito po, Sunday mo lang nagbabasa ng Bible. Pero nung natutunan mo ang pagbabasa pala ng Biblia ay hindi lang panglinggo, kundi araw-araw sa buhay mo. Araw-araw nakakapanalangin ka na. Araw-araw nakakapagbasa ka na ng Biblia kada araw, ha? Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng personal knowledge kay God. Kapag kilalang kilala mo ang Diyos, alam mong lahat ng nangyayari sa iyo ay gawa niya. Pero kapag wala kang enkwentro kay Lord, lahat ng ginagawa mo parang ikaw. Ikaw lang. Lakas mo lang. Galing mo lang. Husay mo lang ang naiintindihan mo. Kaya wala kang pakialam kung anong ginagawa mo sa Panginoon kasi hindi mo naman naranasan ang Diyos mo. Ulitin ko po. Masarap sabihing mabuti ang Diyos kung talagang naranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Masarap sabihin, Lord, thank you sa lahat ng blessing. Dahil alam mo na lahat ng meron sa iyo ay Diyos lang ang nagbigay. Kung hindi naawa ang Diyos at hindi ka binigyan ng lakas, karunungan, wala kang yan. Pero kung lahat ng bagay, yun ang iniisip mo, ako yun, ako yun, ako yun, ako yun, magaling ako, magaling ako. Naku po, mga kapatid, pagdating ng oras, di ba ang galing ko? Tama po, di ba ang galing ko? Di ba? Kaya mo ba yun? Sabi mo sa katabi mo, kaya mo ba yun? Yung ginagawa ko, kaya mo ba yun? Pero kapag alam mo yung si Lord, napakabuti. Alam mo kung ano man ang meron lahat, si Lord yan. Kung ano yung nangyari sa akin pala, ay hindi dahil kung ako lang yan, matagal na akong bumigay. Pero si Lord, mabuti. So every time nagkakaroon ka ng relational or personal knowledge kay Lord, lalo mong naiintindihan ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Ibig sabihin, pag nakilala mo ng personal ng Diyos, naranasan mo ng personal ng Diyos, mare-recognize mo tiyak ang kanyang kabutihan. Okay, pangalawa, pag ang tao po ay marunong nang mag-recognize, hindi lang dahil sa personal encounter, yung tao ay marunong mag-acknowledge. Ano ba sa Tagalog ng acknowledge? Marunong niya nang tanggapin. Ang tao po, madaling malaman kapag siya'y nasa biyaya ng Diyos, alam niya kung nasaan siya sa harapan ng Diyos. Maraming tao, mga kapatid, ay maaaring hindi naiintindihan at hindi madali katulad natin na aminin sa Diyos na wala naman tayo kung wala siya. Tama po? Kasi ang hirap nun eh. Kahit sino po sa atin, tatanggapin mo na nagkamali ka? Tatanggapin mo na nagkasala ka? Aaminin mo ba na ikaw ay nakagawa ng mga bagay na hindi madaling umamin? Kayo naman. Amen? Sabi mo, amen?
Di po, amin? Umamin ka na. Kaya si Lord hindi makagalaw sa buhay natin kasi una, hindi mo siya kilala. Alam mo lang may Diyos, pero hindi mo siya na-enkwentro. Hindi mo siya nararanasan. Kaya ang dating, hindi ka marunong umamin. Aaminin mo ba sa Diyos na suko ka na? Aaminin mo ba sa Diyos na walang-wala ka na? Mahirap yun. Ang mga Pilipino pa naman sanay na hanggat kaya ko, magtitiis ako. Tama po? Ang hirap sa tao talagang i-recognize yung kanyang pagkakamali. Kaya mga kapatid, kilalanin ng Diyos sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Bigyan mo siya ng lugar. Bigyan mo siya ng otoridad. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pagkatuto sa pag-amin. Ulitin ko po kapag ikaw ay marunong umamin ng iyong mga pagkakamali, ito po ay pagpapakita ng iyong pagsasubmit at pagrespeto sa Diyos. Amen. Tuwing umaga ba, umaamin ka, Lord, hindi po ako nakapagsipilyo kagabi. Tapos kinakausap ko po kayo, siguro bahong-baho na po kayo sa hilinga ko. Hilinga pa lang yun. Paano yung sasabihin mo, Lord, naalala ko po tuloy yung ginawa ko kagabi. Ang dami kong ginawa, ganito, ganyan. Alam niyo po, meron po akong pinuntahang birthday. Hinainan po kami ng lechon. Sa harap ng table, sa harap ko pa. Inilapag ang lechon. Ang lechon po ay panay balat sa ibabaw. Ganun kalaki ang plato, pa-rectangle. Ang kasama ko po ay panay matatanda. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi ang daming balat ng lechon. Matatanda na po, katabi ko, wala na pong kukuha ng lechon. Kasi isa 72, yung isa senior citizen na rin. So lahat sila ay kabilang na sa citizenship ng mga senior. Alam niyo po, hindi ko napigilang kumuha pagkagat ko po ang luto. Ang sarap. Tapos nang makita ko po uli, meron pa isa pa. Kumuha po uli ako. Ang sarap. Sabi ko sa Lord, nahihilo na po ako, Lord. Sorry po. Ang tigas ng ulo ko. Ang sarap talaga. Kaya lang sabi ni Lord, ayan, ayaw mong tumigil, ha? Ayaw mong tumigil. Sabi nung katabi kong matanda, 72 years old, sabi niya, alam mo, Pastor, ang pagkain naman yan ay pwede naman. Oh. Ngayon lang naman yan, sige, kain. Ang sama mo, may nagpakain po sa amin, crispy pata naman, nung kailan ba? Yung araw kahapon. Hapon ngayon. Nakaraan, yung isang araw. So isipin niyo po, hinainan ng crispy pata, panay balat na naman. Sabi ko, Lord, patawad. Pagkat ako'y isang makasalanan. Hindi, totoo po, talagang kakain ka. Alam niyo po, sabi ng Lord, anak, matuto kang tanggapin na ikaw ay 40 anyos na at kailangan mo nang bantayan ang lahat ng kinakain mo. Sabi nung tatay, 72, pastor, sabi niya, ako, hindi ako nagkakanin. Sabi ko, low carb din po kayo? Nag-low carb din po ako eh. Noon, masarap talaga kumain ng kanin. Sabi niya, pastor, kainin mo ng lahat, wag lang kanin. Sabi niya, ang pagkain niya daw, kahit naman basta lang talagang walang kanin. Kain siya ng lechon.
Sabi niya, pag lechon, ganyan lang. Kasi laki lang ng palad mo. Oh, sinusukat-sukat niya pa. Alam niyo po, habang kumakain ako, siya talaga ang padala ni Lord eh. Yung pangkonsensya habang kumakain ka ng lechon. May mga ganyan po eh, mga kasama, yung pangkonsensya. Ba't ba tayo napunta sa lechon? Ang sinasabi ko mga kapatid, matutong umamin kapag tayo ay may mga pagkakamali. Ang ating pag-amin ay hindi pagpapakita ng kahinaan. Ito po'y pagpapakita ng ating pagtanggap at pag-submit, pagrespeto sa ating Panginoon. Ulitin ko po, sabi ng Lord, kung ipapahayag mo, 1 John 1:9, kung ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan, ano sabi ng Lord? Tapat ang Diyos na ikaw ay patatawarin at lilinisin sa iyong mga kasalanan. Kung, ano sabi? Kung ipapahayag mo. Kaya nga mga kapatid, kung hindi ka marunong umamin, wala kang matatanggap na maayos sa pagpapatawad. Amen. Sabi mo sa katabi mo, Amen. Umamin. Amen. Amen. Praise God. Pangatlong katotohanan pagdating sa salitang recognize. Marunong ka nang makadiscern spiritual. Kung anong sa Diyos at kung anong hindi sa Diyos. Ang tao, meron tinatawag na nasa dulo po ng dila ko eh. Yung salitang in denial, na kunwari, mahusay po tayo magpatay malisya. Tama po? Pero kapag ikaw ay nakikilala mo na si Lord habang tumatagal, natututunan mo nang umamin sa iyong mga pagkakamali, sa iyong mga kakulangan sa Diyos. Yung pangatlo, mahirap to. Yung nararamdaman mo, nararanasan mo, sinasabi na sa iyo ni Lord, anak, bawal yun. Alam niyo po, yung pastor na katabi ko kumakain ng lechon, naniniwala po ako na pinadala talaga ni Lord yun sa tabi namin. Simula pag-upo, simula pagdating ng lechon, pagkuha ko po ng 2 piraso, hindi na siya tumigil kakasalita. Bawal yan, hindi pwede yan, hindi pwede yan. Pastor, opo. Bawal yan. Okay? Dapat ito kinakain mo. Na-realize ko, Lord, padala mo yun sa akin. Kasi alam mo, hindi ko kayang pigilan ang aking sarili. Ang sarap talaga, mga kapatid. Ang sarap talaga. Kayo naman, para naman hindi kayo nasasarapan pag... yung pagkain pa Brother Ed, talaga, ang sarap talaga. Tapos ang pagkakakat po yung talagang makapal. Tapos yung pagkakalatag walang kumukuha. Hallelujah. Grabe. Alam niyo po, sabi ko kay Lord, pinadala ng Lord yun. Minsan, hindi mo marirecognize, in denial ka, dahil hindi mo inaamin sa iyong sarili na padala siya ng Panginoon para sa iyo. Alam niyo po ba, minsan, yung mga bagay sa buhay natin, ang daming pinadadala si Lord na hindi mo nanonotice. Hindi mo napapansin. Napansin niyo po? Hindi. Napansin niyo po ba? Hindi. Bakit? Kahit napapansin mo, hindi mo pinapansin. Naintindihan niyo po yun? Napansin niyo po? Kaya hindi niyo po napapansin kasi ayaw niyong pansinin. Hindi dahil sa ayaw mong pansinin, wala kang kagustuhan na pansinin. Tama po? Pero kung iisipin mo, padala pala ni Lord yan. Para tumibay ka, para tumatag ka. Dahil kung wala yang mga yan, hindi ka titibay sa iyong pananampalataya. Tama po? Ibig sabihin, hindi lang physical na recognition ang gusto ng Lord, spiritual recognition. Pansinin niyo po, alam mo naman na hindi ka na nakakapagbasa ng Bible. Kayo naman.
Alam ko, parehas tayo. Nahihirapan din talaga. Ang mga dahilan natin, kasi ang liliit ng letra eh. Malabo mata eh. Alam niyo po, ang technology po natin, high-tech na. Kung gusto mong makinig, pindutin mo lang, alam mo na, naririnig mo na lang. Tama? Meron na pong Bible na nabibili sa Shopee. Kung gusto mo, kasing laki ng ganyang ang letra, magpa-tarpaulin ka ng sarili mong Bible. Ibig sabihin, marami ng paraan. Alam niyo po, ang cellphone na zoom in, zoom out. Karamihan ngayon, may uso na yung matatanda, may dalang magnifying glass. Kapag wala talaga siyang mabasa, makikita mo, may magnifying glass. Anong punto? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, di ba? Galing na rin sa inyo. Tama po? Pero hindi mo pinapansin, hindi dahil sa hindi mo siya napapansin, ayaw mo lang talaga pansinin. Tama po? Di ba? Pagkaaway mo si Mister, at ayaw mo siyang kausapin, kahit nandyan siya sa tabi mo, wala kang naririnig. Ano ang magpaparinig sa'yo? Intrega muna bago makinig. Tama ba? Para ikaw talagang daman-dama. Ibig sabihin mga kapatid, di ba? Ang punto po dito mga kapatid, kapag tayo po ay gusto natin at nare-realize natin, kinakalbit-kalbit ka na ni Lord, matuto naman tayong pansinin si Lord. Alam niyo po kung ba't di niyo siya pinapansin? Kasi wala naman tayong relasyon sa Kanya. Kilala mo lang si Lord, pero wala ka talagang personal na relasyon sa Kanya. Pag alam mo, padala na ni Lord ito, alam mo na, may gustong isabihin sa iyo si Lord. Okay? Amen? So, hindi po pwedeng, alam ko na yan. Alam ko na to. Pero dapat, kailangan, kilala ko to, si Lord to. May problema na naman si Lord to. Bakit? Inilalabas na naman ni Lord ang galing na ipinagkakaloob niya sa akin. Ang bigat, Lord, ng problema. Pero alam ko, Lord, ay dito na naman ang mga mabibigat na mga problema. Pero salamat, pinadala mo ko ng problema. Kasi bakit? Kasi hindi ako titibay kung hindi mo ko padadaanin sa mga pagsubok. Lahat po kayo, kaya kayo nandito ngayon dahil pinatitibay at pinatatatag kayo ng Lord sa mga panahon na nagdaan. Alam niyo po, matibay tayo eh. Tayong mga Pilipino daw ay palangiti sa gitna ng mga unos. Pero ang hirap mga kapatid, aminin talaga ang katotohanan. Kung ikaw ay anong tawag sa Tagalog nun? Ang hirap tanggapin ng katotohanan kung ikaw mismo ay nagkukunwari at nagbibingi-bingihan. Nagpapanggap. May problema. Taas ang kamay na may problema. Lahat tayo may problema. Pero bakit tayo pinatatatag ng problema? Kasi alam nating padala ng Diyos sa mga problema dahil hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos kung wala namang problema. May kapatid tayo na bangga. Sabi ko sa kanya, buti hindi ka napuruhan. Pero katotohanan, hindi sinadya ng Diyos na ikaw ay maaksidente. Mas lalo niyang nakilala si Lord. Bakit? Niligtas ako ni Lord. Amen. Tama, Essie? Niligtas ako ni Lord. Nandun po siya sa ospital, nakaratay. Iniisip niya, paano na to, paano na, Pastor? Sabi ko, pinangyari yan ng Diyos kasi may tinuturo si Lord sa iyo. Amen. Next time, kapag ikaw ay magmamaneho, mag-ingat ka. Amen. Next time, mag-pray ka dapat. Next time, alam mo na pagod ka, kailangan ingatan mo yung iyong
sarili. Ang daming learnings. Pero kung pinarusahan ako ni Lord, hindi niya ako iningatan. Pero ang naririnig ko sa Kanya, salamat sa Lord kasi buhay pa ako. Kasi kung titingnan ko po, yung Kanyang kalagayan, parang napaka-imposible na hindi ulo ang tatamaan. Ano po sinasabi ko? If you recognize personally, you know God, you recognize who God is. Pangalawa, marunong kang mag-confess, marunong kang umamin. Alam mo sa Diyos na kundi ka Lord, nangyari sa buhay ko to. Baliwala na ang lahat ng ito. Pangatlo, alam mo si Lord kasama mo. Sabi nga po niya, nasa ilalim na siya ng Vios, habang naka-helmet, tinitingnan niya daw po kung nandun pa ulo niya. Ang sabi ko, walang gasgas ang mukha mo. Ang gasgas niya lang dito. At saka sa likod niya, syempre, nabugbog eh. Ang sabi ko doon kay brother, sabi niya, kung mukha mo ang nasira, isipin mo yung ilong mo pumunta dito, nadali mata mo. E di sana, hindi ka katulad ni pastor na kagandang lalaki. Parang tinawanan niyo lang po. Diba? Diba, kapatid? Pag nasira yung mukha mo, ang hirap ipresenta. Oh, meron nga po kilala na nasuwag ng baka eh. Tumusok yung sungay ng baka dito sa mate. O, kapogi pa man din. O, kaya lang nadali dito. Ano po pinupunto ko? Sabi ko, sa mga gandang lalaki natin, ang sugat gumagaling. Pero yung mukha, hindi mo na may babalik. Tama ba, mga kapatid? Kayo naman. Ang daming bagay na dapat makilala sa Panginoon. Si Jacob ganyan din. Now, alam ko na, sabi ni Jacob, sino ang kumilos sa buhay. Sabi po sa Filipos 3:3, ngunit tayo ang totoong tuli. Tingnan niyo po ito dahil sumasamba tayo sa Diyos sa tulong ng banal na Espiritu at ipinagmamalaki ang ginawa ni Kristo Jesus. Hindi tayo nagtitiwala sa mga panlabas na seremonya o panuntunan para maligtas tayo. Ang story po nito, meron pong mga Judaizers. Alam niyo yung Judaizers? Yung mga nagpapanggap na Kristiyano na papasok sa loob ng mga iglesia at magpapasabi sa kanilang, para maligtas ka, kailangan ganito gawin mo. Para maligtas ka, ano sabi? Kailangan magpatuli ka. Pero ano sabi ni Pablo? Ngunit tayo ang totoong tuli. Hindi mo kailangang maligtas, ay hindi mo kailangang magpatuli para maligtas. Ano sabi niya? Yung totoong tuli, marunong sumamba sa Diyos. Sumasamba tayo sa Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. At ipinagmamalaki ang ginawa ni Kristo Jesus. Hindi tayo nagtitiwala sa mga panlabas na seremonya o panuntunan para maligtas tayo. Ibig sabihin, realization. Anong nare-recognize mo sa mga talatang ito? Hindi importante sa Diyos kung anong suot mo. Hindi rin importante sa Diyos kung anong estado natin sa buhay. Ang importante sa Diyos, pumunta ka dito dahil gusto mo siyang sambahin sa spirito at katotohanan. Kaya ka pumunta dito kasi hindi sarili mo ang ipinagyayabang mo at ipinagmamalaki mo. Pumunta ka dito dahil alam mo, gusto mong sumamba, gusto mong ipagmalaki na yung lahat ng meron ka, gawa ng Panginoon sa buhay mo. Lord, lahat ito dahil sa iyo. Lord, lahat ito dahil sa iyo. Tama po? Lahat ito dahil sa iyo. Hindi ka nagtitiwala sa mga panlabas. Kaya nga po nakakalungkot. Kailangan bago ka sumamba, lahat kayo nakaputi. Lahat tayo dapat nakaabito. Lahat tayo nakabelo. May mga ganyan eh.
Paano kung wala kang pambili ng belo? Tama po? Paano kung ang simbahan natin, ang requirement, kailangan merong ano dito, may ganito, may ganyan. Ako po, pumunta tayo dito to serve and to worship our one true God. Ang Diyos natin. Okay, sumunod. Nakita niyo po nung tayo'y naligtas, sabi po ni Pablo, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi... Okay. Sabi mo sa katabi mo, naligtas ka hindi dahil favorite ka ni Lord. Naligtas ka dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ka sumampalataya kay Kristo dahil sa biyaya yan ng Diyos. Sino nagbibigay niyan? Ang Diyos ang nagbibigay ng kaligtasan para ikaw ay sumampalataya kay Kristo. Hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa. Para walang maipagmalaki ang sinuman. Alam niyo po, kaya sinabi ng Lord, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi dahil kay Kristo. Ibig sabihin, hindi dahil sa iyo. Hindi ikaw ang gagawa ng daan. Hindi ikaw ang gagawa ng katotohanan. Hindi rin ikaw ang gagawa ng buhay, kundi ang ating Panginoon. Kaya kung buhay ka ngayon, si Lord ang nagbigay niya. Kung humihinga ka ngayon, si Lord ang nagbigay niya. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Lord, yung araw na ito, dapat pinasasalamatan natin siya. Kasi hindi natin talaga alam, hindi naman permanente ang buhay. Tama po? Kaya magtataka ka, maraming kabataan, akala niya marami pa siyang araw. Alam niyo po ba ngayon, ang pinakamaraming may sakit ng chronic kidney disease ay 1 taon hanggang 10 taong gulang? At naghahabol ng kanilang buhay para lang mabuhay. Samantalang ikaw, nilaklak mo na, kinain mo na, lahat ng gusto mong kainin. Akala mo, bata pa ako, kaya ko yan. And I'm sorry to tell you, na hindi habang buhay ang iyong buhay. Amen. Kailan ka ba maglilingkod kay Lord? Bukas na lang. Kapag kaya ko na, pag gusto ko. Ay lagi ko sinasabi sa mga anak ko, hindi porket bata kayo at sasabihin mo marami ka pang oras at panahon, hindi na uso yun. Kung gusto mo magbago, magbukas ngayon. Dahil di mo alam yung araw ng bukas eh. Ano yung pinapangako mo sa sarili mo? Siyempre, bilang mga magulang, sabihin natin, dapat ang nanay, ang mga magulang, ang tatay ang naglilibing sa kanyang anak. Pero ang pinakamasakit, yung anak, ang magulang ang naglilibing sa anak. Napakasakit po nun. At yon ang patuloy na nagiging bangungot sa araw-araw sa isip mo. Tama po? Mga nanay na nawalan ng anak, walang kasing sakit. Kaya nakakainis, nakakagalit, na maraming kabataan, kung baliwalain na lang ang buhay, sayang. Kita niyo po yung tumalon na bata sa LRT, sa Lasal, tapos nakulong yung boom nakabangga. Dapat daw lahat mayroon ng sky mirror. At meron na yung natalon para daw po hindi mabangga. Anong punto? Ganun na lang kadaling sayangin ang buhay. Kaya yung mga bata, sabi ko sa inyo, mga bata, huwag kayo dyan sa labas, pumasok kayo sa loob. Sayang eh. Sayang. Nangihinayin ako. Diba, Isabel, maupo ka lang dyan. Alam niyo po kung bakit? Kung yan ay walang pakialam, sayang. Sayang. Amen? Amen. Sayang. Ang buhay natin mahalaga.
Bawat araw mahalaga. Kaya pahalagahan mong mabuti. Wala nang araw ng bukas. Hindi mo hawak yan. Ang may hawak niyan, si Lord. Kaya nung araw na nag-youth pastor ako, sabi ko sa kanila, magbibigay ka na lang ng buhay, kalahati pa. Bigay mo na ng buo. Sayang. At tingnan niyo po, Nanay Sally, ilang taon na po kayo? 72. Nanay Rita, ilang taon na po kayo? 86. Sige po. Ako po, 40 anyos na. So, kalahati na ng buhay ng Nanay Rita ang lumipas. Tama po? So ako po, marami pa akong pwedeng matutunan. Pero pwede ko bang sabihin na matagal pa buhay ko, aabutin, si Nanay Rita nga, buhay pa eh. Nanay Sally nga, buhay pa eh. Ako ba? Marami pa. Mabubuhay din ako noon. Alam niyo po, walang makakapagsabi noon. Tama po? Kailan mo pa gustong makita, makilala, maranasan ang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo? Ngayon na. Kailan mo gusto? Bukas na lang kapag okay na ako. Kailan ako magbabasa? Pag natripang ko na lang, okay lang. Ngayon na. Kasi wala na tayong oras. Alam niyo po ba na ang 1,000 araw sa atin ay isang araw lang sa Diyos? Baka nakakalimutan mo. At nakakadalawang araw na si Lord sa atin. Dahil 2,000 years ago, dumating si Jesus. Di nakadalawang araw na. Ay yung pangatlong araw, eto na yon. Papasok na tayo. 26 na ang 2026 na. So meron pa tayong 800, ano ba? 1,000 minus 26? 874 years. Sa tingin mo, abutin mo yon? Ang Nanay Rita, Nanang, 876 years old. Aba, Nanang, hindi ko alam kung paano pa tayo mabubuhay. Inisip ko po, ilang taon na kaya ako kapag mga 2050 na. Ay di magpa-plus na naman ako niyan. Di ba, 70? Plus lechon. Kada kain mo ng lechon, bawas ang oras ng buhay mo. Kada lagay mo ng magic sarap, akala mo ang sarap, mama-magic din ang edad mo. Tama po? Kain ka ng kain ng kung ano-ano, inom ka ng inom ng kung ano-ano, nako, paigli ng buhay. Kumain ka ng tosino, kumain ka ng mga corned beef na nakalata, nako po, hotdog, paigli ang buhay mo. Kaya ngayon, pinakabata, 1-year-old, may chronic kidney disease. Dinadialysis. Yung kinakain daw po nung nanay nung siya'y nagbubuntis, ay na-absorb ng bata sa kanyang dugo. Kaya po yung sustansya ng ina, nadadala sa bata. Yung bata nga po, sabi niya, mabuhay pa kaya ako, makaranas pa kaya ako ng 21 years old debut ko. Yung bata po, maitim na yung mata. Ini-enjoy niya na lang yung dialysis siya. Akala niya naglalaro na lang siya. Pero katotohanan, hanggang saan ang buhay? Kaya nga kung mapalad ka na nandito ka ngayon, nakilala mo si Jesus, isang biyaya ang makilala mo siya habang ikaw ay bata ka. Diba, Nanay? Nanay Rita? Isang blessing na marating ang edad na yan. At hindi namin alam kung mararating namin yan, pero isa po kayo sa isang patunay. Kayo po, 70 plus, Nanay Sally, ang Nanay Luz, ang Nanay Oni. Kayo po ay paalala sa amin na dapat naming pahalagahan
ang araw-araw na biyaya na binibigay ng Diyos na buhay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Pwede ba tayong magyabang? Wala tayong kayang ipagyabang. Tanungin mo man ang Nanay Rita kung anong kinakain niya para humaba ang kanyang buhay, sasabihin niya lang sa iyo, uminom ka ng Coke araw-araw. Aba naman, napakasarap naman. Sa totoo lang, yung kain ng Nanang Rita, hindi mo naman pwede gayahin sa kain mo. Tama po? Sabi mo, ano lang ako, yung mga sinabawang gulay na pero sandamukan lamang asin ang nilagay mo. Magic sarap ang nilagay mo, di tepo ka din. Tama po? Alam niyo po ba, lahat ngayon may preservative. Lahat ngayon, papatayin ka, hindi bubuhayin. Gusto niyo po? Kanin, may insecticide. May chemical. Isda, may formalin. Yung tilapia, at saka bangus, lahat ng kinakain na feedstone. Ano, pastor, kakainin ko? Huwag ka nang kumain. At siguradong tepo ka rin. Diba? Yun ang katwira, matitepok din naman ako di pa tepok na. Sayang naman. Isipin niyo po na abutan ng nanang ang kanyang apuhan. Sana all. Di ba, Nanay Oni? Sana all. Kung magkasama pa kayo mag-asawa, buhay pa rin kayo sa edad 70 plus. Abay, sarap. Di ba yung bata ka pa lang, nabalo ka na, bakit yung asawa mo kain ng kung ano-ano? Sabi nga ng doktor sa akin, nung ako po'y binigyan ng maintenance, ang sabi ko kay Pastora, bago pa lang kaming kasal, anong trabaho ng asawa mo? Pastor po. Sabi, may insurance ka na ba? Sabi niya, bakit po? Kasi ang magpastor at maglingkod sa Diyos, para kang nagpapakamatay. Mahirap mag-alaga ng tao. Kaya pala marami akong pastor nakita, panot na. Mga obispo. Tingnan niyo po, yung kakalagay ng sombrero dito, tanggalin niyo po yun. May uka na. Alam niyo po kung bakit? Talagang ngayon, kung hindi pagkain ang papatay sa'yo, stress ang papatay sa'yo. Alam niyo po ang cancer ngayon? Ang pinagmumulan, hindi na pagkain lang, stress. Amen. If you don't know how to recognize everything, you will never, ever live peacefully. Hindi ka makakapamuhay ng mapayapa. Kasi hindi mo alam kung paano kilalanin at gawin ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Amen? Ano pa sabi ng Lord? Mga minamahal, kung paano lagi niyo ako sinusunod nang magkakasama pa tayo, lalo na sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo at gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. Amen? Ipamuhay ang kaligtasang tinanggap. Kasama mo man ang Diyos, kasama mo man ang iyong pastor o hindi, ipamuhay ang kaligtasang tinanggap natin sa Panginoon bilang may takot at paggalang sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. Okay? Kaya wala tayong karapatan na sabihin, bakit sinasabi ninyong nakakahigit kayo sa iba?
Ano ba ang meron kayo na hindi nagmula sa Diyos? Kung ang lahat ng nasa inyo'y nagmula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? Lahat galing sa Kanya. Wala tayong maipagmamalaki na para bang tayo ang nagbigay ng lahat ng ito. Sa isang iglap, kayang kunin ang lahat ng Diyos. Pera, ari-arian, ano pa, buhay. Sa isang iglap, kayang bawiin na. Kaya habang hindi pa binabawi, matuto tayong pahalagahan, ingatan, at maging mabuting katiwala sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. Dapat ba tayong mabuhay pa ng matagal? Of course, gusto nating mabuhay ng matagal. Ingatan natin ang ating buhay. Tama po? Lahat ba ng ari-arian na pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay dapat nating pahalagahan at ingatan? Yes. Kasi bakit? Pwede namang hindi sa'yo ibigay yan, pero sa'yo ibinigay. Bakit? Kasi gusto ng Diyos maging mabuti kang katiwala. Hindi po waldas. Kasi tayo pong lahat may kati. May kati. Sabi mo, nangangati ka ba? Dapat tayo ay kati wala, hindi kati waldas. Mahirap, pero andyan ang biyaya ng Diyos. Magagawa natin sa tulong ng ating Panginoon. Pwede ba sabihin ng nanang na, ako to eh. Kung gusto mo maging ganito, kailangan gawin mo to. Hindi. Ang narinig mo sa mga dagdagan niya, kaya ako nabubuhay pa at mabibigyan pa ako ng panibagong buhay. Yan ay bonus na ni Lord sa buhay. Bonus. Ulitin ko po mga kapatid, huwag sayangin ang bawat pagpapala, biyaya na ibinibigay sa atin. Matutong mag-recognize. Yan ang ating lesson ngayon. Umaga nito. Marunong mag-recognize. Una, dapat kilala mo siya. Naranasan mo siya para makita mo kung sino siya. Pangalawa, matutong umamin sa lahat ng iyong mga kahinaan. Aminin, tanggapin ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Para yung pangatlo, maintindihan mo at mapansin mo kung ano ang nais ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Yung bagong pagkatao na nais mong ipakita sa amin ay hindi yung namumuhay sa katauhan na pagkilala na dahil sa sarili naming lakas. Kundi Lord, mula nang makilala ka namin, ang bagong pagkatao na ipinagkaloob mo sa amin dahil kay Kristo, ang nais mo matuto kaming mag-recognize, i-recognize na may Diyos. May Diyos na tunay na nagbigay sa amin ng buhay, iniligtas kami mula sa kasalanan. Ayaw mo kaming mapahanga, kundi binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Sa dinami-rami ng tao sa lugar na ito, Lord, isa ako sa nakakilala sa iyo. Hindi para ipagyabang, kundi ipagpasalamat na dahil sa iyong biyaya, kaya kami naririto. Kaya Lord, maraming salamat. Muli, ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo. Alam namin, Panginoon, na ang araw na ito ay tunay na pag-amin. Pag-amin na baliwala ang lahat ng meron kami kung wala kami sa iyo, Panginoon.
Alam namin, Lord, dahil sa iyong awa at habag, kaya kami naririto pa rin sa iyong harapan. Maraming salamat, Lord. Lagi mo kaming paalalahanan. Lagi ka naming marinig. Lagi naming makita ang mga paalala mo sa amin. Lagi naming ilagay sa aming mga puso na ikaw, O Diyos, ay laging nariyan para kami alalayan, gabayan, at kaawaan at bigyan ng biyaya sa aming mga buhay. Lord, ang iglesyang ito ay tumatayo dahil sa iyong biyaya. Dahil kung hindi po sa iyong biyaya, matagal na rin po pala ang iglesyang ito. Pero dahil mabuti ang Diyos, dahil sa biyaya mo, O Diyos, nananatiling matatag ang iglesyang itinayo mo sa lugar na ito. Hindi lang building ang itinayo mo, kundi tao ang itinayo mo, Panginoon. Tao na binago dahil sa iyong biyaya. Kaya Lord, salamat. Natuturo kaming magpahalaga, magpasalamat sa lahat ng kabutihan at pinagkakatiwala mo sa amin. I know, Lord, na hindi lang basta blessing ang gusto mo, kundi mas mapagkatiwalaan pa kami sa higit na pagpapalang inihanda mo para sa amin. Pero bago yun, Lord, matutunan mo namin na ma-recognize ang katotohanan na lahat ng meron kaming tatanggapin sa iyo ay dahil sa iyo lamang awa at habag at dahil sa iyo biyaya. Maraming salamat po sa iyo, lahat ng papuri sa iyo lamang, hindi sa tao, hindi sa iyong lingkod, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Ikaw ang maitaas at ikaw ang bida sa iglesia nito. To you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Hindi po, tayo po'y dadako sa ating pagbabalik ng kalooban ni Kapuso.